Hindi naman sa ginajudge ko si Ivana Alawi, ano, pero way back 2020 kasi nung nag-lockdown during that time, merong isang vlog si Ivana Alawi kung saan naglilinis siya ng kwarto niya. Tapos yung suot niya ay napaka-daring, sexy niya, parang white sando lang yata yun, tapos walang bra. Kung saan kitang-kita kung gaano siya ka-sexy, gaano siya ka-maalindog, di ba? Yung hubog ng katawan niya. And at the same time, yung vlog niya is about naglilinis siya ng kwarto niya. Pinapakita niya yung kung gaano kaganda yung kwarto niya. I don't know kung sa ibang country yun or what. But what actually catch my attention during that video is about the book na nandun sa loob ng kwarto niya, nakalapag dun sa maliit na lamesa. At ang libro na yon ay The Art of War. Pag hindi kayo naniniwala, ito yung mga binabasa ko para tumalino ako. Art of War. Pag nagkaligera-gera, panalo ako. Ngayon, ano naman ang big deal doon kung merong libro si Ivana Alawi na The Art of War? Kung ikaw ay isang nag-aaral ngayon or matagal na tungkol sa mga dark psychology, interested ka sa topic about the 48 laws of power, tungkol kay Niccolo Machiavelli, The Prince, and everything about, kung ikaw ay interested sa mga topic na to at alam mo yung mga bagay-bagay tungkol sa dark psychology, malamang at sa malamang alam mo rin yung about sa The Art of War. The Art of War is actually all about deception. Yung libro kasi na The Art of War is 2,500 years ago pa sinulat na isang Chinese general, all about strategy when it comes to war during that time. It's all about deception, strategy. Yung gera kasi hindi lang about sa tapang kundi sa strategy, all about deception and etc. Marami kang matututunan sa book ngayon. Now, The Art of War is actually an ancient version of the 48 laws of power. Mas nauna pa yung The Art of War sa libro na The Prince. Ngayon, if you are a kind of person who knows a lot of things about dark psychology, etc., you know that a person who reads The Art of War is a manipulator. Ako kasi ako sa buhay ko pa lang. Hindi ko naman sinasabing masama yung pagiging manipulator, di ba? Protection yan. But the person who has a skill when it comes to manipulation has the ability to use it anytime he or she wants. Ngayon, kung ikaw tong may alam sa mga manipulation at dark psychology, tapos nakita mo si Ivana Alawi na meron siyang book, there's a probability niya alam niya rin yung the 48 laws of power, yung The Prince, di ba? Ngayon, alam mo kung ano yung nasa isip niya. Alam mo kung paano siya mag-isip, di ba? Ngayon, matagal ko nang napansin to talaga na si Ivana Alawi ay isang matalinong klaseng babae. Maliban dun sa maganda siya, sexy, alam ko na matalino siya. Halata during those time na nag-vlog siya, nagpanggap siya na British, na parang sa isang prank na ganun. Tapos siyempre nagpanggap siyang ibang lahi, kailangan niya mag-English, nag-disguise siya. Kung narinig mo kung gaano siya kagaling mag-English, British accent pa yun eh. Pag pakikinggan mo parang British talaga. Because I came from Australia and I don't really know how to speak. I'm just really trying to get to this address. My boyfriend's over there and I just really want to surprise him. I'm just really kind of stressed and all. Can you just have a look at it and maybe you know what it is? Are you from here? Opo. Santa Misa. Santa Ana po ito. Santa Ana? Opo, Santa Ana. Yeah, so that's where I'm going, right? It's here. Hindi po. Santa Misa ito yung ibang lugar. Do you have lewd? Opo. Okay, I'm so sorry. Opo. Is it okay? Opo. Are you in a hurry? Can you just help me, please? I think you also have like a girlfriend and, you know, when you want to surprise someone, and I'm just gonna stay here, okay? Can I have my paper? 5, 4, 3. Hello? Yeah, it's me. I know, I'm so sorry. My phone just died on me. Anyway, I'm here in 3rd Street. I think I'm gonna go to the boy over here. He's saying that it's not here, but I think it's here. Oh, okay. It's right over there. I got it. Thank you. Thank you so much. So, hindi naman ibig sabihin pag marunong ka mag-English or magaling ka mag-English ay matalino ka, di ba? But, madaling mahalata pag matalino ang isang tao. Ngayon, itong si Ivana Alawi never naman nag-vlog tungkol sa personal development, self-improvement, knowledge and skills, di ba? Because alam niya na ang Pinoy katulad nyo, katulad natin, we are not interested in this kind of topics. So, she give what the market wants, which is ganda, celebrity pa siya, nakikita, daring, and then nakakatawa. Diba? Kalog, ganun. So, binigay niya yun. So, namimigay siya ng pera. Minsan, ayuda, iPhone,
Himigay naman tayo ng pera sa ating mga followers. Hanapin natin at napakadali lang nito. Pag tinranslate nyo ang Tagalog sa English, meron kang 5,000 at pwede mong doblehin para maging 10,000 pesos. Let's go! So, she is giving you fish. Binibigyan niya kayo ng isda, pero hindi niya kayo tinuturuan mangisda, di ba? Pag nakain niyo na yung isda at naubos na yun, gutom ulit kayo. Pero si Ivana Alawi ay nangingisda gamit ang The Art of War na libro niya. Ngayon, maraming issue tungkol dito kay Ivana Alawi. Tungkol sa mga politician na nagkarelasyon daw siya, ganyan-ganyan. No one knows kung totoo talaga to. Merong mga taong judgmental, di ba? So, hindi talaga natin alam. But for me, kasi merong nagtatanong marami, mayaman naman si Ivana Alawi, ba't kailangan pa niyang nakipagrelasyon sa isang politiko? Sa tingin ko, mayaman naman talaga si Ivana Alawi kasi si Bakagago mismo nagsabi, isang big YouTuber din, na hindi imposible na magkaroon siya ng ganun kalaking mga ari-arian kahit meron pang nag-aakusa sa kanya na rent lang ito. So kung rent man, o nagsinungaling siya, whatever. But bakit ang sagot doon sa tanong, in my opinion, if totoo, kung totoo ha, kasi walang namang nakakaalam kung totoo eh. Ngayon, kung ikaw si Ivana Alawi, ganun ka na kayaman at kaganda, celebrity pa, bakit ka makikipagrelasyon sa mga mayaman? Kasi for me, it's not just about money. If you're going to have a relationship to a politician, it's not just about money. It's about power. So, yung politician or kung sino man dyan, mayaman, bilyonaryo, kung ikaw ay merong skill ng The Art of War, of course, kung meron kang mindset ng The Art of War, you will use your beauty, your money, your fame, your attention to have a relationship to a powerful businessman or politician. Because that's the art of war. That's the practical and pragmatic way to do it. I'm not saying na totoo na meron siyang relasyon. Nobody knows. Sabi nga ni Carl Jung, it's very difficult to think. That's why most people judge. So this video is about critical thinking. It's not about judging. Maybe discernment. Ganon. So kung totoo man, dahil hindi naman natin alam talaga kung totoo o hindi, na nakipagrelasyon siya sa isang mga politiko kasi maraming naliling sa kanya. Ang tanong kasi, maraming pera, bakit siya makikipagrelasyon? Because it's not just about the money. It's about the power, and it's about the long-term game when it comes to playing the art of war, loss of power. You play the long-term game. Alam ni Ivana Alawi na yung kasikatan niya at ganda niya ay lilipas. Kasi isa siyang babae, darating ang araw tatanda siya. Hindi niya na magagamit to. But it's about building generational wealth. So, win-win solution to. Pag ikaw ay magandang babae sikat, pag nagkipagrelasyon ka sa isang politiko na sa tingin mo may potential, natataas pa yung power balang araw sa politika, sa posisyon sa government, if you are that politician, you will choose. Marami namang magagandang babae dyan eh, hindi sikat pas bata, but pipili ka ng ganyang edad kasi sikat. Kung sikat yan, tatakbo ka, mas makakakuha ka ng maraming boto because you can gather attention at a lot of people kung saan ka man, kasi artista yung asawa mo, sikat. Ganun, di ba? That's business. Ikaw din, pag ikaw yung babae, you also take what you want. Power, money, security, di ba? Hindi siya yung magsisettle sa isang lalaki lang na gwapo o may pera. Look and money is not enough. It's about the capacity, the capability of the person, of the guy, of the man, the power. Because it's the loss of power. It's the art of war. It's the prince. Kung totoo. So yun ang sagot sa mga tanong ng iba. If ever na totoo na meron siyang relasyon talaga dun sa mga politiko or isang politiko, we don't know what actually is happening behind the scenes. But if ever na totoo, yung sagot sa tanong nyo, bakit kailangan niya makipagrelasyon? Because it's not just about money, it's about power, it's about the loss of power, it's the art of war. And Ivana Alawi. So, ito guys, pag hindi kayo naniniwala, ito yung mga binabasa ko para tumalino ako. Art of War. Pag nagkaligera-gera, panalo ako. Tsaka, meron tayong Bible. Yun na yan, ako na mahiga dyan. See? Ayaw mo ginagawa. Tapos parang may design. Kung hindi to tae, nalagyan niya ng makeup. Tapos na tayo sa aking bedroom. Ngayon pupunta naman tayo sa paglalaba. Kasi hindi pa ako nakakapaglaba kahapon eh. What? So ngayon ginagawa natin, inaayos natin ang mga colors kasi magkakahawaan yan.
kapag nilabhan mo. Actually, meron kami washing machine tsaka dryer. Pero dahil Pilipino tayo,